Isang magandang araw mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Naku po mga kababayan ha. Eh, malapit na po yung eleksyon. Tapos mga kababayan, magdadagdag pa ba tayo ng mga politikong sakit sa ulo? Isipin nyo ha, tuwadgong pa lang mga kababayan. Talagang namiresyon na tayo sa kanilang mga ginagawang kabulastugan. Nagsama-sama yung mga China. Sila yung mga China eh. Yung mga kakampi ni Abutan. Chinese yun eh, Abutan. O sino ngayon yung sakit sa ulo? Ngayon malapit na po ang campaign period. Mamimili pa ba tayo na mga politiko na ang dami ngayon mga aspirant candidates sa Senado na kung saan mapagkakatiwalaan natin. Pero take note, mag-iingat tayo mga kababayan. Ang dami pong gustong pumasok ngayon sa mundo ng politika diyan sa loob ng Senado. Parang gusto na yata nilang sakupin lahat. Balintik ng mga grabe naman to mga balusubas ng mga politiko ito. Nandyan na po yung tuwadkom. Yan ang plano nila Ang Kongreso, straight na sila. Dito kay Tambaluslos, kay Ngagba, kay Kukak. Ngayon, trying hard na naman. A-attempt itong mga makabayan black na makapasok diyan sa Senado. Unang-una sa pamumuno ni wala namang ibang dyan, si Franz Castro at ang mga makabayan black. Take note mga kababayan, mag-iingat tayo sa ganitong mga politiko na kung saan manggagamit. Unang-una, ito mga kababayan alam kong wala pang masyadong idea kayo kung sino yung mga tumatakbo na mga makakaliwa, yung mga miyembro ng CPP, NPA, nagtatangka na ngayon na pumasok diyan sa loob ng Senado na kung saan nakakatakot ito mga kabayan pag nangyari yan. Nako, ano nang mangyayari sa ating mga kababayang Pilipino? Eto, pakita ko sa inyo But before that, maraming salamat nga pala mga kababayan sa inyong suporta sa channel natin. Okay, eto po yun, Sa darating po na 2025 halalan, meron po tayong 66 na mga aspirant senators. Sa 2025, malapit na po yung campaign period. Ngayon mga kababayan, alam naman natin, yung PDP, partido ng PDP, yung line-up ni Tatay Digong, pati yung mga guest, candidate na suportado ni Tatay Digong, gaya ni Congressman Marcoleta, Kibuloy, at PDP. Nandyan po at Chavit Singson. Nandyan mga kababayan. Alam na natin yan, PDP. Pero take note, iisa-isahin ko lang kasi nandito po ang final lineup na kung saan, kung sino yung tatakbo sa loob ng Senado sa darating na 2025 senatorial election. Nangunguna dyan, mga bayan sa 66, nandyan si Abalos Benhor, number 1. Isa-isahin ko lang. Number 2, nandyan si Adonis Jerome. Okay, number 3, nandyan si Ahmad Wilson. Number 4, nandyan si Andamo Nars Alin. Ito po ang lahat po ng mga tatakbo sa loob ng Senado sa 2025. Isa-isahin ko lang. Number 5, ito po yung sistema sa baluta mga kabayan Number 5, Arambulo Ronel. Number 6, Aquino Bam. Number 5, Aquino Bam. Number 6, Arambulo Ronel. Number 7, Arellano Ernesto. Number 8, Balon Roberto. Number 9, Binay Abi. Number 10, Bundok Jimmy. Number 11, Bong Revilla. Number 12, Busita Bonifacio.
Number 13, Brosas Arlene. Number 14, Cabonegro Roy. Number 15, Kapuyan Allen. Number 16, sa Baluta, Casinio TD. Number 17, Castro Teacher Franz. Next, pang number 18, Pia Cayetano. Pang number 19, David D'Angelo. Number 20, Attorney Di Alban Angelo. Number 21, Calyodi De Guzman. Number 22, Bato de la Rosa. Number 23, Nanay Mimi Doringo. Number 24, Arnel Escobal. Number 25, Luke Espiritu. Ito po ay yung ayon sa pagkakasunod-sunod po sa Baluta, mga bayan. Number 25, Luke Espiritu. Number 26, Moody Floranda. Number 27, Mark Louie Gambuan. Number 28, sa Baluta, Bongo. Number 29, Norberto Gonzales. Number 30, JB Hinlo. Number 31, Gringo Hunasan. Number 32, Relay Junior Jose. Number 33, Ping Lacson. Number 34, Raul Lambino. Number 35, sa Baluta, Lito Lapid. Number 36, Manoy Wilbert Lee. Number 37, Amira Lidasan. Number 38, sa Baluta, Rodante Marcoleta. Number 39, Aimee Marcos. Number 40, Norman Marquez. Number 41, Eric Martinez. Number 42, Duke Maritis Mata. Number 43, Attorney Matula. Number 44, Lisa Masa. Number 45, Hedy Mendoza. Number 46, Joey Montemayor. Number 47, sa Baluta, Jose Jesse Olivar. Number 48, Doc Willie Ong. Number 49, Manny Pacquiao. Number 50, Kiko Pangilinan. Number 51, Arnel Quirobin. Number 52, Apollo C. Kibuloy. Number 53, Danilo Ramos. Number 54, si Willie Rebillami. Number 55, Attorney Vic Rodriguez. Number 56, Nor Ana Sahidulia. Number 57, Philip Salvador. Number 58, Manong Chabi Singson. Number 59, Tito Soto. Number 60, Michael Tapado. Number 61, Tolentino Francis Tol. Number 62, Ben Bitag Tulpo. Number 63, ang trending ngayon, Erwin Tolpo. Number 64, Mar Villanueva. Number 65, Leandro Berceles. Number 66, at last, Camille Villar. Yan po ang pagkakasunod, mga kababayan, base po sa Baluta sa 2025 senatorial election. Pero ang punto natin dito, mga kababayan, sa sinabi ko kanina, marami pong nagtatangka na makakaliwang grupo, kaanib ni Franz Castro, itong Makabayan Black. Iisa-isahin natin. Ayan, mga kababayan, yan po, ang dami nila. Ang daming gustong mag-attempt na makapasok sa Senado. Halaka. Parang gusto na yata ng administrasyon na to na hawakan na nila both parties, BICAM, Kongreso at saka sa Senado. Unang-una, mga kababayan, yan po, ang Makabayan Black, mga tumatakbong senador. Ito po yung mga kaanib ni Franz Castro. Diyan sa CPP-NPA, Communist Parties of the Philippines. Isipin nyo yun, Number 1, take note, Nandyan sa Baluta ito, Wag nyo nang wag nyo nang i-memorize, ibasura nyo na agad kasi pag itong nakapasok sa Senado, naku, sakit sa ulo. Magdadadag pa ba tayo ng mga politiko na kung saan wala naman yung nagagandang gawin sa loob ng Senado? Dagdag problema lang yan. Number 1, Jerome Adonis. Number 2, Alin Andamo. Number 3, Ronel Arambulo. Number 4, ayan, yung naghari-harian, isa sa mga panel dyan sa tuwad ko, Arnel Brosas, Number 5, PD Casinio. Ito yung mga bayan muna. Number 6, Franz Castro, yung magagamit sa mga guro at mga mag-aaral, pati paaralan. Nung panahon ni Ma'am BP Sara Duterte, kung ikaw ba naman ay para sa mga teachers, para sa mga estudyante, di dapat sana nakipag-anib ka o nakipag-collaboration ka kung anong magandang gawin ng DepEd Secretary sa panahon ni
Ma'am BP Sara Duterte. Pero wala eh. Manlinin lang, manggagamit to. Number 7, Mimi Doringo. Number 8, Moody Floranda. Number 9, Amira Lidasan. Ito, kilala nyo to. Mag-ingat. Lisa Masa. Isa yan sa nagbigay ng sakit sa ulo, no, sa administrasyon ni Tatay Digong. Ito yung number 1 ng Makabayan Black, Lisa Masa, na talagang, alam mo yun, kung anong gawin ni Tatay Digong, kukontrahin niya. Pang-11, Danilo Ramos. Eto yan sila mga kabayan, ang tumatakbo ngayon na Makabayan Black, diyan sa loob ng Senado, kaya mag-iingat tayo. Alam na natin yung PDP straight, i-vote natin yan. Alam na natin kung sinong kagrupo na mga buhaya, mga manggagamit, mga kagrupo ni Bangag. Kilala na natin yan. All in all, 66. Minus Makabayan Black na 11, 55 na lang. Plus minus sa mga Dilawan, Pinklawan. I-erase nyo na yan. No? Hindi posibleng mananalo ang PDP. Straight vote tayo. Kasi walang ibang tutulong sa mga Duterte pagdating sa 2028 administration ni Ma'am BP Sara Duterte at ni Tatay Digong. Kaya mag-isip tayo mga kababayan. Kayong mga undecided or hindi pa kayo naliwanagan, open your eyes, open your heart, open your mind. Lagi niyong tatatandaan, kahit ano pang ayuda-lo, pamimigay, tanggapin niyo lang, pero ang boto ninyo, wag ninyong ibenta. Lagi niyong tatandaan, 3 taon, 6 na taon, magdudusa ka sa isang kapiranggot lang na pera na ipamurumod sa inyo. Tapos ilang taon tayong magsasakripisyo, problema. Kaya mag-ingat tayo mga kabayan. Okay? Hanggang dito na lamang. Sana po ay meron kayong idea at kayo na po yung bahala. No? Nasa sa inyo yung pasya. Hindi naman natin pwedeng ipilit kung talagang ayaw ninyo. Pero magpakatotoo na tayo. Tingnan nyo nangyari sa bansa natin ngayon. No? Lublob tayo. Grabing problema. Ang daming kurakot, ang daming mga pangyayaring nawala naman ito. Ngayon, bumabalik na sila. Droga, lantara na. Wala tayong nakitang biggest projects. Pero in history, biggest budget ever sa administration. Napakalaking budget niyan. Pero wala tayong nakitang napakalaking project. Sad to say. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Magandang araw po sa inyo and God bless us all. Bye!